Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ang isang talyer sa Antipolo na bistado manong gumagawa at nagbebenta ng mga armas. Arestado ang mag-amang may-ari ng talyer na nakuhaan din ng matataas na kalibre ng baril at mga bala. Arestado rin sa lungsod ang isa pang lalaki dahil wala umanong pakundangan kung gumamit ng baril. Tunghayan sa aking pagtutok. Saglit. Okay na. Mabilis na kinapkapan ng raiding team ang kanilang pakay dahil sa hinalang may itinagong deadly weapon. Mga bala pala ang ibinulsa ng target para ikubli sa pulisya. May search warrant tayo. Ayun yung mga hawak niyang bala. Sige. Ni-raid ng CIDG ang talyer na ito sa Antipolo City dahil sa umunoy pasikretong pagbebenta ng mga baril ng mag-amang may-ari. Ang na-recover natin, halos 13 firearms ang na-recover natin. And ammunition na more or less nasa 220. Wala silang otorisadong papeles galing sa FEO na pwede silang mag-manufacture, mag-repair, or magbenta ng baril. Sa halagang 5,000 piso, makakabili na umano sa establishmentong ito. Pagka meron kasi mga ganitong illegal na pagawaan o illegal na pagbebenta ng baril, kumakalat eh. Ang bilis ng access ng community natin. Paano pa kung kriminal ang makakuha ng mga ganitong klase ng baril? Nakakulong na sa detention facility ng CIDG Rizal ang mga suspect. Tumanggi silang magsalita nang ipatanong namin sa investigator on case kung ano ang reaksyon nila sa kaso. Anong masasabi mo doon sa mga nakuhang baril sa bahay nyo? Paalala ng CIDG. Kung gusto nilang mag-avail ng baril, dumaan sila sa tamang proseso. May tamang exam tayo, may tamang background check sa PNP, FEO natin. Pero pag ganito mga illegal, kahit sino na pwedeng bumili, basta may pera ka lang na 5,000 hanggang 15,000, makakabili ka na. Ikaw ay aming inaaresto sa bisa ng search warrant. Sa Antipolo City pa rin, sinilbihan ng search warrant ang bahay ng manager ng isang security agency. Reklamo ng kanyang mga kapitbahay. Madalas itong manutok ng baril sa lugar niya at madalas ding nakikitaan siya na may baril. Kaya sa tulong ng mga mamamayan natin, na-trace natin ang bahay na to. Isang shotgun at pistol ang na-recover ng mga pulis mula sa suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ultimo na mayapang amo, hindi umano sinanto at ninakawan ng isang caregiver. Milyong pisong halaga ng alahas at relo ang tinangay umano nito. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Wala akong ginagawang ganyan, sir. Naglulupasay ang 45 anyos na caregiver ng arestoy ng NBI NCR sa Santa Cruz, Maynila. Inireklamo siya matapos na wala umano ang laman ng vault ng inaalaga ang amo, kabilang ang mga gintong bracelet, mamahaling relos, mga singsing na may precious gems at kwintas na may diamante. Tinatayang mahigit 5 milyong piso ang halaga ng mga nawala. Maaaring isinagawa ng ating subject ang pagnanakaw noong nakaburol pa ang kanilang ina dahil walang tao doon sa kanilang bahay. Doon nagkaroon ng pagkakataon na buksan ang nasabing vault. Nadiskubre ng NBI na may 2 warrant of arrest ang suspect noong 2017. Pinalitan din niya ang spelling ng kanyang pangalan sa mga na-recover niyang ID at dokumento. Lumabas nga po na may kasong theft and qualified theft itong katulong nila noong manakaraang panahon. May grupo daw sila di umano ng mga yaya at mga caregivers na pumapasok sa mga employers. Pero ang kanilang motibo ay pagnakawan ang mga ito sa bandang huli. Sinusubukan pa namin kunan ng panig ang suspect na nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.
Bukod sa banta ng heat stroke sa mga manok, malaking epekto rin ang matinding init sa laki at dami ng nagagawa nilang itlog. Karamihan ng araw ngayon, maliliit kaya ang ilang nagtitinda ay nagtaas presyo. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ganito kaliit ang mga panindang itlog ngayon sa pamilihan sa Santa Cruz sa Maynila. Karamihan sa sukat, Peewee Extra Small at Small. Marami po ngayon tulad nyo, no? Extra small, small. Tumaas ang malaki. Ang maliit, pababa talaga. Ngayon, ang maliliit, may 100. Dati wala yan. Sa pwestong ito, 10 piso kada tray ang ibinaba ng presyo ng maliliit na itlog kumpara nitong Marso. Paliwanag ng Philippine Egg Board Association, nakakaapekto ang mainit na panahon kaya maliit ang nakukuhang itlog. Nagre-resulta rin yan sa pagbaba ng produksyon at pagtaas ng kaso ng heat stroke sa mga manok. Sa ngayon, humina rin ang pagkonsumo ng publiko sa itlog. Sobrang init ng ating panahon na sumabay pa po yung El Nino, no? Ang epekto po nito sa ating manok ay yung paghina ng kanilang pagkain na nagreresulta po ng number 1 ng pagliit ng mga nakukuha nating itlog sa kanila. Sa wholesaler na ito dito sa Santa Cruz, Maynila, kakaunti raw ang dumating na supply ng mga malalaking size ng itlog mula large hanggang jumbo, habang mas marami naman daw ang dumating na supply ng mga maliliit na size ng itlog mula sa small, extra small at peewee size. Dahil kakaunti raw ang dumarating ng mga malalaking size na itlog, nagtaas ng presyo ang ilang retailers tulad sa suking tindahan ng tindero ng mami na si Jonathan. Pag dinagdagan ng presyo, mamahalan din yung tao eh. Pag 15 na hindi na bumibili ng tao, pag 15 po eh. Kaya ginagawa na lang, maliit na lang po yung Meron pa rin nakukuha. Meron pa rin naman po. Hindi lang siya ganun karami katulad dati. Kaya medyo tumaas din ang presyo. Pero ayon sa PIBA, stable at hindi dapat tumaas ang presyo ng mga malalaking size ng itlog ngayon. May mga paraan naman daw para maibsan ang epekto ng mainit na panahon gaya ng pagdagdag ng ventilation. Makatutulong din daw kung mahihikayat ng DA ang pagkain ng itlog. Nagdadagdag po tayo ng mga supplements katulad ng mga electrolytes, betaine at iba pang mga produkto na pang heat stress. Now, mechanically po pwede po magdagdag o maglagay ng mga industrial fans sa loob ng kulungan ng manok para po makatulong doon sa air circulation, additional cost, no? Pero binabalanse po natin yung pagdagdag ng investment doon naman po sa mawawala sa atin because of mortalities, at yung extreme na pagbagsak ng production. Para naman sa Department of Agriculture, may cycle talaga ang pangingitlog. Bubuti naman daw ang produksyon sa paglamig ng panahon. Sapat din daw ang supply ng itlog ngayon. Pag mainit, lalo na yung mga open space na layers na itlogan, at natural na humihina yung pagkain ng mga manok at ang magiging epekto nito ay liliit ang pinoproduce nila na itlog. Pag taglamig naman, ay mas magana silang kumain at mas malalaki ang itlog. So hindi ito mahirap na sitwasyon. Marami rin yung nag-adapt na noong merong artificial ventilation or tunnel ventilation. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung production ng mga medium and large size ng eggs. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Posibleng hindi pa pumreno sa pagtaas ng presyo ang gasolina sa susunod na linggo. May inaasahan kasi na hanggang 60 sentimong dagdag sa kada litro niyan. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, base sa 4 na araw na trading, posible namang makaltasan ang presyo ng diesel ng hanggang 85 sentimo kada litro. Pati ang presyo ng kerosene ng hanggang 80 sentimo. Nasa kote sa Parañaque ang isa umanong tulak ng droga na gumagamit din ng mga bata sa kanyang operasyon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Karapatan niyo kumuha ng sariling abogado. Matapos makipagtransaksyon ang nagpanggap na buyer, agad inaresto ng Parañaque Police Station Drug Enforcement Unit ang tulak umano ng droga na nooy nagbebenta sa dalawa pa niyang buyer, kaya ang dalawa arestado rin. Inaaresto dahil sa salang pagbebenta at pangangalaga ng illegal na droga. Anong na-consummate po yung bypass, kasama po yung dalawa. Searching ma'am, na nakuha po sa kanila yung mga ebidensya.
Nakuha sa suspects ang mga sachet ng hinihinalang shabu na nasa 50 gramo at nagkakahalaga ng 340,000 pesos, pati ang buy-bust money. Para po sa ating street level is malaki po siya. Naituro na po siya ng mga nauna naming mga huli as a source po nila. Sabi pa ng pulisya, nagbebenta ang suspect ng shabu sa iba't ibang barangay sa Parañaque. Pero ang nakababahala raw, gumagamit daw ang suspect ng mga menor de edad sa kanyang iligal na gawain. Ginagawa niyang runner, ma'am, tapos taga-abot po, ma'am, nung binibenta po niya. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect na nakakulong sa Parañaque Police. Sinampa na sila ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nanguna po sa listahan ng urgent national concern ng mga Pilipino ang pagkontrol sa inflation o bilis ng pagmahal ng produkto at serbisyo. Batay po yan sa survey ng grupong Okta Research. 66% ang nagsabing dapat iprioridad ito ng gobyerno. Sinundan yan ng mga nagsabing dapat pagtuunan ng pansin ang aumento sa sahod. Pangatlo, ang pagkakaroon ng access sa abot-kayang bigas, gulay at karne. Pang-apat, ang pagpaparami ng trabaho. At sumunod, ang pagsugpo sa kahirapan. Ginawa po ang survey mula March 11 hanggang 14 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Bukod sa kanilang personal summer plans, naisingit ng ilang kapuso stars ang pakikifiesta sa Tarlac at Pangasinan. At enjoy din sila sa mga pinagmamalaking pagkain ng probinsya. Yan ang report ni Joan Pansoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Star-studded ang selebrasyon ng 26th Charter Anniversary ng Tarlac City dahil sa partisipasyon ng ilang Kapuso Stars sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta. May mga palaro rin. Ang Kapuso Stars na nakisaya, ibinahagi pa ang kani-kanilang summer plans, gaya ni na Andrea Torres and Richard Yap na mag-a-abroad. Babalik ulit ako sa Australia, natupad ang wish ko. So ito for work, tapos nag-extend ako ng mga 3 days para makasama ko yung family ko. I might go to Japan for a while, pero sandaling-sandali lang kasi may trabaho pa tayo eh. Vitamin C naman ang i-explore ni na Joaquin Domagozo, Zonia Mejia, Charis Solomon at Kaloy Tingkungko. Staycation in the province with his family naman ang ganap ni Jason Abalos. From Tarlac City, biyaheng San Carlos City, Pangasinan naman si Jason, kasama ang co-star sa Lilet Matias, attorney at law para sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Nang harana sila ni E.A. Guzman ng mga Pangasinense. Maraming salamat mga kapuso namin dito. Sobrang nag-enjoy kami ni Jason while performing. Nabuhay naman ang dugo ng mga Swifties sa level up performance ni Shining Inheritance star Roxy Smith. At Kapuso actor Michael Sager na nagpakilig sa mga manunood. Napakatamis po ng welcome ng mga taga San Carlos, kasing tamis ng mangga dito. Wow! May performance din ang bida nitong sina Kate Valdez. Grabe yung init. Grabe yung pag-welcome sa amin ng mga kapuso dito. And I'm so happy to see them. At Kailin Alcantara. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin dito mga kapuso. And maraming salamat din po for taking your time na pumunta dito at makisaya sa amin. Hindi rin pinalagpas ng mga Kapuso Star na matikman ang matamis na mangga ng San Carlos City. At tinuruan din silang gumawa ng bilao na isang pangunahing produkto sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakatutok, 24 oras.